Unya mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Fitness gym sa Davao City. Nadanyos human mibugwak ang tubig ug yuta sulod sa gym atul sa kusog nga ulan ni adtong Sabado. 32 anyos nga lalaki nga nagbisikleta sa Cagayan de Oro City, patay human mabanggaan ug malatayan sa towing truck sa RTA. Tulo patay sa managlahing aksidente sa kalsada sa Manolo Fortich ug Quezon sa Bukidnon. Garbage collector sa Cagayan de Oro City nga nangayo og kwarta sa usa ka establisimento, nasuko human wala gihatagan. Pag-imprenta og balota, gisugdan na sa COMELEC. Target nila kining mahuman sa tunga-tunga sa bulan sa Abril. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Lalaking nagbisikleta sa Cagayan de Oro City ang patay human nga aksidenteng mabanggaan ug malatayan sa towing truck sa Roads and Traffic Administration kon RTA. Ano report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 32 anyos nga lalaking nagbisikleta sa RN Pilaes Boulevard, Barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City. Human mabanggaan ug malatayan sa 10-wheeler towing truck sa Roads and Traffic Administration. Ang aksidente nahitabo pasado alas 4 sa hapon adlawng Lunes. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo nga pareho ang lane nga ginalata sa truck ug nagbisikleta diyang naigo sa tuong ligid sa truck. Dayon nalatayan pa ang biktima sa likod nga ligid sa truck. Pag-abot nila dito sa tunga-tunga, naguna ang bike ani, na-sideswipe sa maong truck ang maong bisikleta. Unfortunately, imbis na malabay sa paggawas, dito na yun siya sa sulod na paon bali na ilawom sa truck. Gikustodiya na sa PNP ang driver sa truck nga usa ka personal sa Roads and Traffic Administration. Mibalibad na among suspect nga mohatag og pahayag atubangan sa kamera. Apan gibutyag niya, wala kuno niya makita nga adunay bike sa tuong bahin sa iyang truck. Sa kabahin sa RTA, nagpaabot kini sa ilang pasubo sa kabanay sa biktima ug andam sila nga mo-kooperar sa investigasyon sa kapulisan. Atong giulatan ng proper documentation at the same time ang spot reports gikan sa tuang traffic investigators. Reckless imprudence resulting in homicide mo ni atong ikuan sa iya. Ginapaabot pa sa traffic unit kung mupadayon pa sa pagpasaka og kaso ang nahibiling kabanay sa biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. One Mindanao. Patay ang usa ka senior citizen human nakabangga og iro ang tricycle nga gisakyan niini sa Turil, Davao City. Ano report ni John D. Esteban. Makita ang kusog nga pagpadagan sa usa ka tricycle ug nag-overtake pa sa padulhog nga karsada sa Purok 8, Barangay Bato sa Turil, Davao City niadtong January 1. Taud-taod. Gawas na yung iro sa kuwan Nabalintong na ang tricycle sa ubos nga bahin sa karsada. Dito, nabanggaan niini ang usa ka iro nga kalit mitabok nga miresulta sa aksidente. Makita pa ang pagkalabay sa pasahero sulod sa tricycle. Samtang ang iro, araa pa sa tunga sa karsada. Sumala sa kapulisan, atol sa insidente, nalabay ang 62 anyos ka pasahero nga ilang si Antonio Belonia. Nabundak ang ulo ni ini hinungdan sa iyahang kamatayon. Ang iro, namatay sam. Samtang samdan ang driver nga ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ug wala na mihatag og pahayag. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa driver. John D. Esteban, One Mindanao. Tulo ka tao ang patay sa managlahing disgrasya sa Quezon ug Manolo Fortich sa Bukidnon. Naka-alerto si James Paulo Yap. 5 ka mga sakyanan ang nagkarambola sa Barangay San Miguel, Manolo Fortich sa Bukidnon pasado alas 10 sa gabi adlawng Lunes. Sumala sa Manolo Fortich PNP nga samtang nagabiyahe ang 10-wheeler truck paingon sa Cagayan de Oro City. Nawad-an kuno og kontrol ang driver niini
Hinungdan nga mibangga kini sa usa ka motorsiklo. Sunod sab nga girumbo sa maong truck ang usa ka freezer van ug usa ka pickup truck. Damay sab ang elf nga nakaparada kilid sa kalsada. Isa ang namatay, dayon ang katong driver sa Isuzu freezer van mo namatay. Dayon sa motor, gi-repair pa siya sa Cagayan karon. At the same time katong driver sa Fuso truck. Sa pagkakaroon, ginahulat pa kuno ang kabanay sa namatay nga driver sa freezer van. Samtang patay sab ang usa ka driver sa L300 van ug ang helper sa freezer van diyang nahulog kini sa pangpangabahin sa overview sa barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 5 sa hapon adlaw Lunes, may gawa sa investigasyon sa kapulisan nga paingon unta sa sentrong bahin sa Quezon, Bukidnon ang duha ka mga sakyanan. Dihang kalit nga nawadan og brake ang freezer van sa palugso nga bahin sa kalsada. Hinungdan nga mibangga kini sa L300 van nga iyang gisundan. Daling gipandala sa ospital ang driver sa L300 van ug helper sa freezer van apan gideklarang patay sa mga doktor. Sa karon ana sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station ang driver sa freezer van samtang ginaandam ang kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Taliwala sa ilabihang taas nga pagsaka sa kamatis sa Metro Manila, miubos ang presyo sa kamatis sa General Santos City ug Davao City. Ipasalig sa Department of Agriculture Region 11 nga paigo ang supply sa kamatis sa Davao Region. Ani report ni John D. Esteban. Mapalit na lang sa 90 pesos matag kilo ang presyo sa big size nga kamatis sa City Food Terminal sa General Santos City. Mas ubos kini itandi sa milabayng holiday season niabot sa 160 pesos per kilo. Samtang ang medium size nga kamatis mapalit na sa 85 pesos per kilo gikan sa 150 pesos per kilo kaniadto. Dako jud siya kausaban jud, dako siya nagbaba ba. Kay siyempre entrada pa karon sa bulan, January, nagbaba po dahil ng... Sumala sa mamaligay ang pagsaka sa presyo sa kamatis ni atong holiday season, epekto sa taas nga demand niini sa mga konsumante. Sa karon, ubay-ubay sab ang stock sa kamatis nga nangabot gikan sa mga mag-uma. Sa karon, medyo nagbarato. Sa karon, meron nagbobo, medyo dagang stock dito, kaya bara-barato. Okay lang, sir. Kay ano man, daghan man sa mga bukid-bukid yapon. Daghan dito. Oo. Sa Davao City, gisuta sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang presyo ni ini dinhi sa Metro Circle sa Bangkeruhan sa Davao City. Karon 110 ang kuan din 100 ang wholesale. Ang retail is 110. Nagbaba na siya kay unlike before katong November o December isaka gid siya ato. Naay mas barato sa Farmers Market Center sa Bangkeruhan gihapon. Kung sa Metro Manila taga 400 pesos per kilo ang ilahang kamatis dinhi sa Farmers Market sa Bangkeruhan sa Davao City, makabarato ka. Kay mikunhod pod ang presyo sa ilang per kilo sa kamatis. Naa na kay mapalit nga 80 pesos o 100 pesos per kilo, depende sa klase. Ang specific yun sa kamatis, for Davao Region, ni baba gud siya. Baba gud siya og at least na 30 pesos. Ang assurance lang nato is that we should secure the volume. For Davao Region, makaingon gyud ta nga we have enough supply. Sumala sa vendors nga ang ginakumprahan nila sa gadito sa Manila ibaligya ang abot kay mahal ang kuha. Sumala sa DA, walay angay ikabalaka kay wala matud pay problema sa local production sa kamatis sa rehiyon. Sagad ginakuhaan ang Davao del Sur ug Davao de Oro nga maoy top producing areas sa kamatis. Taas daw ang production matag first ug second quarter sa tuig. Si Digo City, so mid-January na siya mga 3 metric tons and around 5 metric tons sa end sa January. And also, within Davao del Sur na atay gina-expect na harvest on March kay daghan pod ang nagtanom og kamatis this January. Apan ang mga lamas, nagmahal sa masaluya nga tag 120 to 130 pesos per kilo. Ni saka siya gamay lang mga 20 po pesos. Mahal man siya ron. Mga 5 pesos ang mahal. Ang sibuyas tag 130 ngadto sa 150 pesos per kilo. White onion tag 120 to 130 pesos per kilo. Ahos 135 to 150 pesos per kilo.
Ang ubang gulay nagmahalsab. Ang talong tag 65 pesos na, gikan sa 35 pesos per kilo. Ang carrots na ay tag 100 to 160 pesos per kilo. Ang native pechay tag 80 to 90 pesos per kilo. Hinuon ang uban, nag-ubos ang presyo o nagpabilin ang presyo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban, One Mindanao. Doon na sa video nga nagkalat sa social media kalabot sa laing fireworks display nga nahitabo na sab sa Davao City pipila ka adlaw human ang bagong tuig. Kini taliwala sa firecracker ban sa syudad. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sarah, sumala sa Davao City Police Office, ilahan ng ginaberipika ang maong video. Ano yung report? Ang maong video sa fireworks display na sab gikatahong kuha sa Davao City Domingo sa gabi, January 5. Sumala pang didto kini sa usa ka subdivision sa Barangay 19B. Kahinumduman nga dunasay nagpa-fireworks display sa Bangkal, Davao City sa pagsugat sa bagong tuig. Taliwala sa firecracker ban sa syudad. Hinuon na ilhan na ang nagpabuto kinsa ginapangita pa. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Davao City Police Office among video. Ginabiripika na matud pa nila among video. Ang ato ang chief sa operation, Police Lieutenant Colonel Michael Seguido, nag-instruct na the station commander to verify and then pag-identify kung kinsa maning nag-violate na pod ma'am no sa ato ang city ordinance sa firecrackers din sa atong syudad sa Davao. Failan nato sila sa violation sa City Ordinance number 060-02 and tanawon po nato ang possible ma'am no sa violation sa Republic Act 7183. Ang Barangay Council bihimo sa kaugalingong investigasyon kung sa ilaha bagyod kining barangay ang nagpa-fireworks display. Yan ipahanap natin kung sino yung tao na yan, tapos kung meron man kung may ano para itawo sa kanila kung sino yung tao na yan. Sara sa pahayag ni Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay nga kung marakpan ning nagpabuto sa Davao City, idusog yun ang kaso aron nga masampulan og dili pamarisan. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka nagunang kadalanan sa poblasyon sa Davao City ang saradan karong Enero 13 alang sa National Rally for Peace nga pangunahan sa Iglesia ni Cristo. Gibutyag ni Councilor Tec Ocampo nga giaprubahan karong adlaw sa sesyon sa Davao City Council ang request sa Iglesia ni Cristo nga temporary road closure alang sa San Pedro Street, CM Recto, si Banggoy, Inigo, Pelayo, Bolton ug Rizal Street sa Enero 11 ug 12. Samtang full closure karong Enero 13 ang tibuok Coastal Road gikan Bagua Playa nga entrance ug hangtod sa exit sa Tulip Drive. Full closure sab ang ipatuman sa mga kalsada sa poblasyon sa Davao City nga mao ang San Pedro Street, CM Recto, si Banggoy, Inigo, Pelayo, Bolton, Rizal, Ilustre, Bonifacio ug Palmahil sugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi sa Enero 13. Kini alang sa ipahigayong National Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo. Miapila karon palangdaan ang Iglesia ni Cristo sa maapektuhan sanglit alang sab kini sa kalinaw sa tibok nasod. Moabot sa kapin 500,000 ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang magtapok sa Davao City nga magikan sa tibok Davao Region, Soc-Sargen ug Maguindanao provinces. Nadanios ang usa ka fitness gym sa Davao City dihang mibugwak ang tubig nga dunay yuta sa sulod mismo sa gym ato sa kusog nga ulan niadtong Sabado. Ani ang report ni Jandy Esteban.
Bugwak ang tubig na naidala nga yuta sa pader na ining fitness gym sa Buhangin, Davao City. Ang video kuha alas 11 sa gabi niadtong Sabado, kanu sa kusog ang ulan. Mao na kini ang danyos. Sumala sa tag-iya sa gym, miabot og milyon ka pesos ang kantidad sa nadanyos, sanglit daghan matud pa ang mga nagubang gamit. Naundang sabang operasyon sa gym kay delikado, labi pa nga magsige pa og ulan. Apan nagpasalamat ang tag-iya kay walay na angol kay nakauli na puntanan ang mga kliyente anang taknaa. Sabi siya ka apektado kay January pagid. So normally sa gym industry, ang January gud ang makaluwas kay October, November, December wag kay na sales. Igo gud ang operation sa fitness gym. Sumala sa tag-iya nga usasab ka civil engineer, ang hinungdan mao ang kakulang sa retaining wall sa bahin sa land developer nga katapad sa gym building. Nagtuusab ang tag-iya nga nabanlas ang yuta gikan sa construction site sa maong kumpanya, paingon sa nadanyos nga pader. Problema is main good if elevated ang inyong area, dapat magbuhat gid tag sarili natong retaining wall para ang atong yuta di mo sa silingan. And if mangita po tag paagi nga kaning tubig gani kay wa may drainage, so nangita untag paagi ang babaw nga nay kagawsan ang tubig. So mao gito ang main cause ngano ni tagayday ng yuta diha og tubig diha. Naistorya na sa tag-iya sa gym ang safety officer sa maong land developer ug gipaabot na daw niini ang maong problema sa ilahang head office. Gikuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang land developer. Hinoon Martes sa buntag nagpahigayon na og inspeksyon sa area ang mga personahe sa City Engineer's Office. Samtang sa tala sa OCD-11, ana sa 5 kabalay ang totally damaged, samtang 15 kabalay ang partially damaged tungod sa pagbaha sa Davao City niadtong Sabado. Ang mga apektado ana sa 617 families, kung 2,211 ka individual sa 3 ka barangay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Usa ka personahe sa garbage collector contractor sa Cagayan de Oro City ang nasuko human wala gitagaan diyang nangayo kini og kwarta sa usa ka establishmento sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining video gikan sa usa ka security camera sa usa ka establishmento sa dalang Corrales Avenue sa Cagayan de Oro City niadtong January 4, 2025. Makita usa ka lalaki nga daw adunay ginahulat sa pultahan nga bahin sa maong establishmento. Sumala sa uploader sa video nga maong lalaki sakay kuno sa usa ka garbage truck nga mao'y gakolekta sa basura sa maong lugar. Halos kada adlaw sab kuno mangayo og pangpalit og kape ang maong lalaki. Butang nga gibalibaran niya apan gibalikas kuno siya sa maong lalaki. Awalay ko sa basura. Ang maong insidente nakaabot sa buhatan sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro. Giklaro niini nga hugot nga ginabawal ang bisan unsang matang sa solicitation gikan sa mga personahe sa kolektor sa basura. Sukad pa na sa unang practices. Maunang karon sa bag-unang bag-unang company. Padayon ang pagbawal gid nila. Ang problema kay ang katong trabahante sa una mao pagyapon ang mga trabahante karon. Panawagan sab karon sa Clenro nga i-report dayon sa ilang buhatan kung mabiktima sa maong modus aron maaksyonan sa ilang buhatan. Mamahimo kuno nga kuha og picture of body number sa garbage truck aron maila diretso ang mga personahe nga sakay niini. Nagpahimangno sab sila sa publiko tungod aduna sab mga nagpakaaron ingnong empleyado sa garbage collector aron makapangayo og kwarta. Before Christmas daghan na sila gitangtang no kay nagkatong panghatag og sobre. So daghan na nga ang uban suspended kay nagpasaylo. Ang uban nga gahigi og ulo, musokol, gitangtang na gyud. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang usa ka rider samtang 7 ang samdan diyang nagbangga og nasunog ang usa ka motorsiklo ug usa ka minivan sa Banga, South Cotabato. Ani ang report. Sa dashcam video sa usa ka sakyanan, makita ang daw kusog nga dagan sa usa ka motorsiklo nga naa sa unahan niini sa kadalanan sa Sitio Valencia, Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato pasado alas 6 Sabado sa gabi. Taod-taod, makita na lang ang pag-ulbo sa dakong kalayo nga gikan sa maong motor samtang dunay minivan ang natikalbong tapad niini. Ang maong panghitabo gilayong girespondihan sa kapulisan, Lucky Bureau of Fire Protection.
Matod sa Banga Municipal Police Station, nakaangkon og head injuries ang 25 anyos nga driver sa maong motor. Gidala pa kini sa ospital. Apan gideklara na kining dead on arrival. Samtang nakaangkon og minor injuries ang 7 ka pasahero ug luwas ang driver sa minivan nga pulos magbanay ra. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-overtake matud pa ang motor sa lane kung asa ang minivan ug didto nagsampok ang 2 ka sakyanan. Ang insidente kasi yung motor galing yung sa Coronadal, then yung minivan galing naman dito sa Banga, going sa Coronadal City. Nag-overtake yung motorcycle sa mga sasakyan kaya napunta siya sa kabilang lane. Kaya nag-create ng aksidente po. Sa maong panagbangga, naog daw sab ang motorsiklo diyang nasunog. Nadamay sab sa pagkasunog ang minivan, gumikan sa mikatay nga gasolina padulong sa maong sakyanan. Actually kasi ang motorcycle yung pagka-collide niya doon na na-ignite. Nasunog sila dalawa yung engine niya, kaya nasunog. Padayon ang settlement sa 2 ka kampo sa maong hitabo. Pahimangno sa kapulisan nga mag-igmat pirmi sa pagmaneho aron malikay sa disgrasya. Kung pwede, magdahan-dahan na sila sa pagmaneho ng kanilang mga motorsiklo at saka yung motor vehicle kasi yan talaga mag-create ng accident kung nagmamadali sila na mag-ingat palagi. Dapat kompleto sa protective gear. Efren Mamak, One Mindanao. Usa ka aktibong pulis ang sikop human naharang sa checkpoint nga dunay kargang smuggled nga sigarilyo sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sikop sa checkpoint sa Kapatagan, Lanao del Norte ang usa ka police patrolman nga nakadestino sa Sultan Aga de Maporo Municipal Police Station ug laing lalaki dihang nakuhaan kini og mga kinarton nga magituhang smuggled nga sigarilyo. Sumala sa report gikan sa Pikong, Lanao del Sur ang duha ug padulong sa Kapatagan dihang gisita sa mga pulis sa checkpoint human na matikdan ang kinarton nga karga sa iyang sakyanan. Pag-abli, nakita ang kinarton nga mga sigarilyo nga gibana-bana ang ana sa 600 ka rims. Ang maong mga sigarilyo nagkantidad og dulan 500,000 pesos. Sa karon nakakustudiya ang duha ka mga sospek samtang pasakaan sila og kasong paglapas sa Section 10 sa RA 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Wala sila'y pahayag. Dugang kasong administratibo ang atubangon sa pulis nga dinakpan. Patay ang 56 anyos nga kapitan human gipusil sa iya mismong balay sa wala pa mailing sospek sa Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Nabugtuan gihapon og kinabuhi samtang nagpatambal sa ospital ang 56 anyos nga kasamtangang kapitan sa Barangay Sambulawan sa Dato Salibo, Maguindanao del Sur nga si Cameron Abubacar. Gipusil matod pa kini sa makadaghang higayon sa lawa sa wala pa mailing sospek sa balkonahe sa iyang balay sa mismong barangay niadtong Biyernes pasado alas 3 sa hapon. Sa investigasyon sa Dato Salibo Municipal Police Station, baguhay lang nagjumua o Friday prayer ang biktima ug nangandam na sab aron maniudto dihang gipusil kini. Ang maong biktima dili mudagan karong midterm elections. Wala sab matod pa kini nadawat nga hulga sa kinabuhi. Parain pa ang hot pursuit operation sa kapulisan lakip motibo sa pagpamusil. Hustisya ang singgit sa kabanay sa biktima. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dunay patigbabaw nga La Nina sa parte sa dagat Pasipiko. Base sa gipagawas nga press release sa Pag-asa kagahapon, may patigbabaw ang La Nina sa Central ug Eastern Equatorial Pacific kung asa dunay dili normal nga kabugnaw sa kadagatan. Balik kini sa epekto niini sa West Pacific kung asa dunay dili normal nga init sa kadagatan. Busa taas ang tsansa sa above normal rainfall ug pagkamugna sa bagyo. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og pag-ulan ang dakong bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Barm dala sa localized thunderstorms. Dunay taas nga tsansa sa pag-ulan busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Gisugda na ang pag-imprenta sa mga balota nga gamiton alang sa 2025 national and local elections. Ani report.
Gisaksihan mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang unang adlaw sa printing sa mga balota nga gamiton alang sa national and local elections sa May 12. Uban nila ni Commissioner Nelson Celis ug Ray Bulay ug si National Printing Office Director Revsi Escobedo. Gipakita sab sa media ang pinakaunang official ballot nga naimprenta sa National Printing Office gamit ang duha ka bagong printer nga gipahulam sa Miro Systems. Gipakita sab sa publiko sa COMELEC ang ballot face o itsura sa balota alang sa overseas voting. Ana dinhi ang ngalan sa 66 senatorial aspirants ug 156 ka party list groups. Ang mga buot mudagan sa eleksyon pero na-disqualify with finality sa COMELEC, wa na apil ang ngalan sa official printed ballot. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Sumala sa COMELEC, 950,000 ka balota kada adlaw ang target nila nga maimprenta aron mahuman nila ang 73 million ballots sulod sa 77 days o hangtod tunga-tunga sa Abril. Nangandam sab daw sila in kaso nga magkaaberya. Kung sakali na hindi natin ma-reach ang gusto nating bilang ng balota na meron tayo sa gusto natin sa bawat araw, nandiyan naman ang ibang machine ng National Printing Office. The COMELEC will do everything necessary just to ensure that all supplies, all forms are ready by the time na dapat na andyan na ang ating halala. Gisugda na sabang audit sa Pro-VNV, usa ka international certifying entity sa usa sa data center para sa eleksyon 2025. Kabahin kini sa proseso para makakuha og international certification ang COMELEC para sa mga sistemang gamiton sa eleksyon. Sa Domingo, January 12 na magsugod ang election period, kanusasab magsugod ang nationwide gun ban. Sa January 11, Sabado, magmuntar na og checkpoint sa mga lugar nga sa tan-aw sa COMELEC nang inahanglan niini. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Mas pahugta na sa General Santos City Police ang seguridad sa matag checkpoint sa syudad subay sa election gun ban nga magsugod sa January 12. Samtang COMELEC 12, dunay abiso sa mga buot mag-file og exemption sa maong gun ban. Ani ang detalye? Lauman nga mamahimong istrikto na ang pagpatuman sa seguridad sa matag checkpoint sa General Santos City sa Domingo, January 12. Kini subay sa pagpatuman sa gun ban dungan sa pagsugod sa election period. Expect na po na og harden ang atong checkpoint. Plan bakal sita, yan na pa rin mga application of search warrant kadtong mga suspected nga na mga armas nga mga person. Sumala sa kapulisan, ang mga PNP ug ubang law enforcement agencies nalakip sa mga exempted sa maong gun ban. Mamahimo sab ma-exempt ang mga business person, lakip mga political candidate. Businessman, mga politiko nato, mga running for candidacy na mas like exemption. Kay tungod kay na evaluate, na validate na ng ilang threat assessment. Apan matud sa Commission on Election Region 12, gikinahanglan nga magkuha pa og Certificate of Authority to carry firearms sa mismong buhatan aron mamahimong exempted. Kung mga interesado o kanang gusto mo apply, they could download the COMELEC resolution number 11067. Mo na ang resolution nga na ang mga form na to, application form for the gun ban exemption. So ang kinahanglan lang na sila LTOP, no? License to own and possess firearms. Dapat na it should be updated. Yan dapat sila certificate to carry or bear firearms. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mabak, 1 Mindanao. O kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.